Hello po, magandang araw. May nagpadala sa atin ng sulat. Babasahin ko sa inyo. Dahil itong babaeng ito, hindi ko bigay yung pangalan, tunay na pangalan niya at yung address. Hindi ko taga Mindanao siya. Ito po siya ay sasaniban ng Mahal na Birhen. Just imagine, sasaniban siya ng Mahal na Birhen. Akala niya yung Mahal na Birhen na papasok sa kanya ay totoong Mahal na Birhen. At binigyan na siya sa Mahal na Birhen na kapangyarihan na manggamot. So, babasahin natin yung kanyang sulat sa atin. Ito po ay kailan ito sinusulat? Walang fiesta. Walang pizza. To Reverend Father Darwin Gitgano, blessed day. Father Darwin, maraming salamat po. At napakalaking tulong niyo po sa akin. Ipinadala po ako ng ating Panginoong may likha sa exorcism sa Valencia, Bohol. Nung napanood kita sa YouTube, ako po ay humahanga sa inyo. At tinanong ko sa sarili ko, natotoo po ba ang lahat na ito? Lahat ng mga barang, maligno, masamang elemento at iba pa. Kaya po ako ay pumunta sa inyong lugar para mapatunayan sa sarili ko na ito ba ay may katotohanan. So, narinig lang ako niya sa Facebook, sa YouTube. Ito ba itong may barang or sanib-sanib? No? Mga masamang elemento, totoo ba ito? So, yan ang mga katanungan. Madalas po akong pumunta sa albularyo. Dahil akala ko sila lahat ay mga sugo ng ating may likha. So, sa CCC, 21:16, tingnan natin kung baka na-rumble yung sa catechism sa page 12 po, 21:16 to 17. All forms of divination are to be rejected. Ano sabi? All forms of divination. Hindi sinasabi doon some forms. Kung sasabihin natin some forms, merong iba na galing sa Diyos. Pero sabi dito sa catechism, all forms of divination are to be rejected because it is a recourse to Satan or demons. So, yung mga albularyo ay hindi galing sa Diyos. Yung mga faith healers ay hindi galing sa Diyos. Yan ang nakasaad sa Catechism of the Catholic Church 21:16. Marami po akong karanasan patungkol po sa mga kababalaghan na nangyayari sa akin, kagaya ng mga nagpakita sa akin, mga diwata at diwata. At minsan din napakita natin sa kanya yung mahal na ina. Ako po ay may pangatlong mata o third eye. Sa pag-akala ko na po ito ay galing sa Diyos. Third eye is not a gift from God. Mga kapatid, third eye is not a gift from God. It is a curse of demon. Ako po ay may pangatlong mata sa akala ko po na ito ay galing sa Diyos. Nung bata pa po ako ay maraming vision, aktual na nakikita ko sila. Sa pag-akala ko ay biyaya ng may kapal na Panginoon. Hindi sila ay mga demons. Hindi pala. Sila ay mga demonyo. At ang patunayan ko nang ako po ay nakapunta sa inyo nitong Enero sa taong ito. Nakapunta na siya dito sa atin at bumabalik siya. Ngayon, dyan siya sa office natin. At dahil ang daming mga tao, sinusulat na niya yung mga saloobin niya. At napatunayan niya yung mga laging kinakausap niya at nagpakita sa kanya, nagbigay ng mensahe sa kanya na mga diwata at mahal na ina
mahal na Birhen, mga demonyo pala, nagpa-disguise pala na mga santo o mahal natin na ina. Maraming salamat po sa mga healing nyo po at mga healing partners nyo po sa team. Naway maraming tao po ang magabayan ninyo at matuluyan sa pagligtas sa mga tao na akala nila nagmula sa Diyos. At dahil po sa inyo na imulat mo ang kanilang mga mata sa katotohanan. So, sobrang niyang saya. Dahil akala niya yung mga diwatang magpakita sa kanya, yung mga espiritu na magpakita sa kanya, akala niya ay sa Diyos. Babalik po ako ngayong Setyembre. So, nandito siya ngayon. Sa taong ito, at gusto ko po humingi ng tulong, lalong-lalo na po sa panganay ko pong anak na hindi ko lang pagngalanan. Kung bakit ayaw niyang mag-work, baka sinapian siya ng mga masamang elemento, ano po ba? Naway matulungan niyo po siya. So, dapat natin ma-deliverance or matanggap niya, makatikais natin yung wala namang overdose sa deliverance, mga kapatid. At kung totoo na demonic oppression po yan, malaking tulong yung deliverance. Kaya nga, sinabihan ko siya na ikaw dapat ang mag-process sa kanya. Ma-deliverance mo yung bahay mo at kung mag-react siya, sure ball, 100% na demonic harassment po yan. Kung wala lang reaction while nag-pray ka sa yung bahay at sa yung anak, so natural lang yon. Ilapit mo yan sa psychologist. Okay? Last September 25, 2003, babalik po ako sa Bohol. 2023 siguro. Nais ko pong ibahagi ang karanasan ko sa Cebu nitong January 20 sa taong ito. Nang pumunta po ako sa Valencia, Bohol at sa kinabukasan po, napakaraming bisita nyo po. At tinanong po kita kung totoo bang galing sa Diyos ang aking kakayanan. So, sinishare niya yung kanyang experience sa pagpunta niya dito. Nang mag-pray over po kayo sa akin, taimtim, nagbabago yung boses na sumasanib sa akin. Nung una po, nagpapakilala po siya na Mother of Mary, Queen of Peace. Pero, nung lumaon ng ibang boses, nagpakilala na bilang Queen of Hell and Earth. No? Yung nagpakilala, diwata, asawa daw ni Lucifer. Father, nang nandun na po ako sa Cebu, sa kalagitnaan ng gabi, nag-cleansing prayer po ako gamit ang holy water, holy and exorcise salt. Niglagyan ko po ang bawat sulok at corner sa tinutuluyan kong hotel sa Cebu. May nakita po ako at na-amaze dahil may napansin ako na isang cream white pearl kasing laki ng isang sintabos na barya. Gayon pa man, alam ko po ito ay mula sa masamang elemento at agad-agad tinawagan ko ang si Sister Marilu. At sinabihan ko po na huwag pulutin at galawin dahil baka sumanib sa akin ang masamang nilalang. Napakalaking pasasalamat ko po sa iyo at sa biyaya ka po sa amin sa pagbibigay ng inspirasyon sa amin. Ikaw po ay isang biyayang galing sa Diyos sa mga taong inaabuso katulad ko. Mula sa masamang nilalang o elemento, you are chosen of God since you are in the womb of your mother, Mary. Your humble, sincere heart, full of purity and honesty. Only few priests chosen of God to inspire the people to have faith in the existence of our holy and mighty God. Ako po ay kasalukuyang nakarent sa isang bahay sa Tagum City. Pero, mabigat po ang aking pakiramdam sa bahay. Nakasalukuyan po akong tinitirhan. Hindi ko po alam kung bakit. Lagi ko pong pinagdarasal ang bahay. Nabigyan po ako ng kaliwanagan at kapayapaan. Hanggat dito na lang po ako, Father Darwin. Maraming salamat po sa pamanalangin at pagpatunay na ang Diyos ay na may kapal at palaging kasama natin. Naway patnubayan po kayo ng ating Diyos na may kapal, lubos na gumagalang. So, ating kapatid, no, nagpadala sa atin ng sulat. So, binibasa ko lang, mga kapatid, dahil sinabi ko sa kanya, hindi yan madali, at patuloy
ang series of deliverance kahapon, nag-react pa rin siya. So, ang daming mga demonyo na pumapasok pa rin sa kanyang katawan. So, kailangan niya ng series of deliverance. And then, regular going to the sacrament. Because yung sacrament ay makapangyarihan pa sa deliverance, mga kapatid. So, maraming salamat, kapatid. Hindi na natin pagngalanan. Nagpadala sa atin ng sulat pasalamat. So, akala niya yung sumasapi sa kanya at magpakita sa kanya ay mga galing sa Panginoon, pero hindi pala. Yung mga diwata, yung mga diwindi, yung mga espiritu na akala niya ay galing sa Diyos ay hindi pala galing sa Diyos. Nasubukan natin sa pagbisita niya dito sa ating office, mga masamang espiritu pala, meron pa siyang binibitawan ng mga pangalan na iba't ibang mga pagan religion. At ito po ay patunay na ang demonyo ay nag-overtime sa ating paligiran, sa ating kapaligiran. 1 Pedro, tama talaga yung sinasabi ni Apostol Pedro dito sa 1 Pedro 5:8. Ating babasahin, mga kapatid. 5:8 hanggang 10. Ito ang nakasulat, mga kapatid. Be sober and vigilant. Your opponent, the devil, is prowling around like a roaring lion, looking for someone to devour. So, ang demonyo ay nasa palibot lang natin. Nasa palibot lang natin. Resist him. Para siyang gutom na leon. Naghahanap ng makakain. Sabi ni Apostol Pedro, resist him. Anong gagawin natin? Resist him, steadfast in faith, knowing that your fellow believers throughout the world undergo the same sufferings. The God of all grace, who called you to His eternal glory through Christ, with Himself restore, confirm, strengthen, and establish you after you have suffered a little. To Him be dominion forever and ever. So, huwag kayong matakot dahil ang Diyos ay Siya ang may dominion sa lahat, mga kapatid. Amen? Huwag kayong matakot. At salamat pala sa mga nagpadala ng stars. So, si Sister Erica Genovis Dasok padala natin ng 30 stars at merong isa 50 stars, hindi ko na mabasa. At magbabasa lang ako ng mga message natin. Father, bakit po curse na galing sa demonyo ang third eye? Bakit? It is a curse from demon. So, bakit ma-open yung third eye natin? Dahil sa paglapit natin ng mga albularyo. Pangalawa, bakit ma-open yung third eye natin? Makapunta tayo sa mga lugar na infested. Yan, ma-reopen yung third eye natin. At pangatlo, meron tayong mga ninuno na may mga occult practices. Dapat ma-renounce yan. Dapat ma-renounce talaga yan. At pwede po ba manood kahit membro ako ng INC? Oo, pwede kapatid. Lexter Sobremonte. Welcome na welcome ka po sa ating programa, kapatid. Para madagdagan mo yung kaalaman mo at hindi lang malimit o magapos sa kaalaman mo sa mga doktrina lang ng mga Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo po. Father, na ba yung Office of Exorcism sa Pagadian City? Mayroong exorcist pero hindi ko alam kung may office ba doon. Romelin Ipanag, magtunong ka sa diocese mo o sa parokya mo, kapatid. Father, English Mass po ba ang Mass ninyo sa Turil? Hindi ko alam. Malalaman ko lang yan kung makarating na ako doon. Jos Francis Aka, Father, na ako'y Santo Niño de la Suerte, pero blessed na, pwede i-dispose na. Pwede. I-dispose mo yan, ilibing mo yan, and then i-renounce mo yan. So, using the prayer of Father Sikia. Si Clanton Macaraya, God bless you, Father. Si Rose Francisco, good morning, Father. Mama at Papa, excited na makakita ni mo sa story. Kita-kita tapon. Si Bryson Isobel, watching from USA. Si Iron, very
Ricadua, watching here from Tubuso Negros. I'm your follower, Father Darwin. Git ka, no? Okay. So, maraming salamat. At Runi Balasabas. Good eve, Father Darwin, watching from Arizona, USA. Need kaayo nako ng mga sacramentals, Father? For my self-protection, kay kuyaw kaayo diri ng mga satanic convention. Tinood, bisan asa. Pero activate your faith. Huwag kang matakot. Steadfast your faith. Sabi ni Apostol San Pedro, steadfast your faith. No? Yan ang malaking tulong para hindi na tayo matatakot sa demonyo. Ang demonyo na ang dapat matakot sa atin. Amen. Si Ara Singson, Father, tanong ko lang po, pwede ba ibigay ang Holy and Exorcise Oil? Yung pinsan ko po ay namamaga yung paa. Pwede. I-share mo yan. At Father Darwin, mayong udto, Father Darwin, no, Sunday. Zuzu Brado Escuadro. Maria Victoria Pilapil, good afternoon, Father, watching from Tanawan, Batangas. Jos Francis, Father Darwin, pray for me na mapari ko pohon. Nindot ka, merong gustong magpari. So, wala na akong oras, mga kapatid. Yan lang sa muna. Sana padala natin ng liham yung ating kapatid. Nakala niya, yung mga sumanib niya at takitan niya ay mga maganda o mga mabuting espiritu. Hindi pala yun espiritu santo, espiritu tonto pala yun. So, mag-ingat tayo. Huwag tayong maniwala agad sa mga makikita natin. Lalo na kung open yung third eye natin. Amen. So, Fighty Maria, meron pa akong misa ngayon, mga kapatid, dun sa office natin. At lahat ng mga nag-take ng board exam, isasali natin in general yung inyong pag-take. And then sana mayroon kayong maka-receive kayo ng spirit of confidence, spirit of wisdom, and spirit of knowledge from the Father and the Son and the Holy Spirit. Pero hindi kayo while answering the questionnaire, hindi kayo puno ng kaba. Full of confidence and relaxation. Relax in taking your board exam. So, sanang Diyos ay magbigay sa inyo ng kaalaman at tibay ng loob. Fighty Maria, tatak safety with a humble heart. Maraming salamat sa inyo lahat.